At kasama natin live sa ating studio ang owner ng Wei Ming Tian, si Miss Tiffany Gonzalez Uyco. Ayan, kaapelido ko pa siya nung dalaga. Uy ko ka rin? Hindi. Ano? Gonzalez. sorry, nadala ko. Ayan, good morning po. Morning, Miss Jo. Good morning, Miss Joanne. Good morning. Yes. JJ. Saan po ang may store po ba tayo, ma'am? Usually it's online lang. You can find it in escaparate.com. And then we have bazaars. So we join bazaars lang on weekends, which is Salcedo Market. Oh. And we also have the Sidcor and Quezon City. So one is at south and one is in the north para we cater both sides. Yes. Ito pag-usapan po natin yung pangalan. Maraming curious eh. Oo. Ano po ba ibig sabihin ng kasi hindi tayo pure Pinoy, Pinoy. di ba? Pero ano ba yung ibig po sabihin ng Wei Ming Tian? Wei Ming means no name. No Tien name. is store. Okay. The reason why we do it, di ba ngayon, uso, no brand, Muji. Because what we do is, we compile all the good things, the good quality branded or the good premium quality products in one store. So people won't go to other stores. It's a one-stop shop. One-stop shop. Parang ganun na lumalabas. So the Wei Ming, it's really started kasi in Beijing University. There's a lake inside it na all the scholars is trying to name it kung ano yung great, magandang adjective. Diba adjective minsan, sabihin maganda, matalino, ganyan. Hindi nila mahanap kasi it's so, iba yung essence niya pag pumunta ka, yung greatness na nagbibigay nung lake na yon. So, to the point na they just name it Wei Ming Lake na lang. Yun. No name. So, No name. Kasi hindi nila malaman Ma-describe. kung ma-describe. Mako yung tamang description dun sa Yes, lake. because of the essence, sobra siyang maganda, sobra siyang serene, ganon. So, yun ang naging nangyari. So, it's the same with our concept. Lahat ng positive na sa kanya. So, Yes. hindi na mapag-isa. Oo. So, Yes. Wei Ming na lang, no name. At ginamit nyo nga rin po ito sa inyong store, kasi Tian Store. Tien is store. Kailan po Yes. nag-start si Wei Ming Ming Tian? Tian. I started at 2022. Uy, pandemic. I- Patapos. Patapos na. sa pandemic. Papaluwag na So, yung it's ano. October 2022. So, it's my second year this Oh, month. happy anniversary! Thank you so much. And so happy na tumugma naman na ang interview ko sa inyo. Guesting ko dito is my anniversary Ano po month. handa natin? Ito po. nasa harap. Ayun, pero saan po kayo nakilala? Noong 2022, ano-ano na po ba yung mga in-offer natin? We started as, kasi ang talagang nag-start kami is the siomai. So, we sell frozen food kasi. So, yung siomai kasi, ito yung pinagmamalaki namin na walang extenders. Kasi if you go to regular Show my house. siomai, yeah. Alabay na ganun Stores, di ba? We know na it's Ay, store, ibig mo affordable, but syempre, the quality itself minsan compromise. So, dito talaga, you'll taste na yung meat namin, pork, it's not ground. It's minced. Kumbaga, Kasi- tinadtad siya. Yes. Hindi siya giniling. Kasi pag giniling, may binder yan eh. So, may ilalagay kang extender to bind it to become whole. Oo, tama. Para magdikit-dikit siya. Yes. So, minced siya. So, tad-tad lang. Kaya pag kinakain mo, talagang makikita mo yung buo-buo. At Buo-buong makikita mo, may taba din. Kasi ang baboy talaga may taba. Tsaka para manatili yung juiciness niya. Yes. Ganon din po ba sa kikiam? The kikiam kasi it's pork also. Pero titingnan mo, it's different. Di ba? Yung pag nakikita natin yung kikiam na sa kalsada. Di ba? Parang fishball lang yan na ginawang Yes. kikiam. This one talaga, it's pork na with veggies talaga siya. Tapos binabalot siya ng bean curd na skin. Hindi tinadtad din po or Tad-tad din siya, pero we have to make it finer. mas finer kumpara dito To the siomai. siomai. Yes, yun yung difference. Binabalot siya ng bean curd. Kailan lang po siya dumami? Like, siomai lang tayo ng 2022. Kailan po lumabas yung iba't ibang... We started with siomai, and we have the siomai, the dumplings, Dumpling? the fried siopaw. We have the fried siopaw. Wow. So this is different. So we do it, nag-start kami ng bazaar. So ang talagang pinush namin is fried siopaw because that's something different. Yes. Di ba? Kasi karamihan, pa-steam.
Yes, di ba? So after that, may mga naghahanap talaga ng kikiam. Okay. Minsan they said, saan masarap na kikiam? And I tried a lot talaga kasi there are stores in Binondo who is well known for kikiam. Kikiam. Ngoyong. It's called Ngoyong. ngoyong. Siguro yung kinagisnan natin nung bata, during our time, masarap siya. Kasi wala namang competition na iba. So, we tried and test and then to the point na ito na lang yung talagang nagustuhan namin. And it's not only me who tries it. So, I give it to friends also. Friends who are sensitive with MSG Okay. and cousins and relatives who are... Mga yung preservatives, di ba? Yes, Oo, yes. ayaw nila nun. So, doon, pag tinatanong kasi ng tao is, meron bang MSG? Well, Asian cuisine talaga meron. Di ba? Sasabihin nila, walang MSG pero may may chicken mga- flavor. May mga may chicken mga powder. flavorings, Yeah. di ba? Yeah. So, it's just amount of how yung gaano kadami at gaano kakonti. Oo. Yun. Sa ngayon po ba, ilan sa mga ini-introduce nyo na ngayon sa market, ilan na yung dim sum na Na offer. meron kayo? Oo. Marami. Nag-isip ako. We have a lot kasi we have a frozen xiaolong pao, we have the kutsai dumplings, we have the fried shaw pao. Yun yung mga talagang bestsellers. We have the siomai, we have the kikiam. The Taiwan sausage lately na rin siya. Itong na-add. This is sausage. the Taiwan sausage, yes. Yun yung talagang street food ng Taiwan. Pag pumunta ka ng Taiwan, di ba marami Yan yung nagbebenta ng- tuhog-tuhog nila doon. Yes, Okay. yes. Pero sobrang sarap siya. Nung pumunta ako Taiwan for one day. Tsaka maliliit lang siya, di ba? For one day? For one day, Mahaba. six pieces of sausage ang kinain ko. Try. No, I really love Oh, sausage. Ganon siya talaga sausage, yung ganon. Hindi siya cocktail. Hindi siya Medyo mahaba. Yeah. mahaba ng konti. Mahaba ng konti. Yun. Curious lang po kami kasi sinabi niyo curated siya, parang one-stop shop siya. Paano yung ginagawa niyong pagpili dun sa mga ilalagay niyong produkto sa mga ganyang Kumbaga, package isasama. natin? Oo. Like this one, the platter, I made it para may equal siya. Actually, technically, everything is pork, di ba? So, this one kasi, it's easy to manage. Hindi siya masyadong mabilis mapanis. Di ba? Kasi like, pag fried siopaw, you really have to eat it freshly cooked. Kaya yung sinasabi nilang pre-cook tapos ibebenta sa'yo, I don't believe that. Kasi in China talaga, freshly cooked siya. Kaya mahaba ang pila. Kasi para yung juiciness niya pagkagat mo, andyan pa rin yung sabaw. Same with the xiaolong pao. So, May sabaw no? kung pre-cook Mainit-init. siya, a-absorb na ng dough yung, Yung sabaw. sabaw. Parang burger lang yan eh. Oo. 'Di ba? The patty, kapag matagal na siya nandoon, so natutuyo. nagda-dry. Yeah, because I used to work at McDo before when bata ako. So, talaga food no? Talaga food, nag-crew ako, 'di ba? Ganon. So, Ayan, napansin ko lang po na puro meat. Kung halimbawa may vegetarian, ganyan, may mga ano po ba kayo? Kasi isa sa mga paborito ko rin. Yung labanos na cake, yung radish cake, Ayan. meron din po ba? yes, I have a premium radish cake. It's called premium because it has dried scallops. So, it has dried sausage also. It's different ang variety ng sausage. Kasi ang dried sausage, yun yung malasang-malasa na hindi mo siya pwedeng kainin as is. Kailangan yung may mga kasama. nilalagay sa kiampeng. Kasi yung spices niya sobrang matapang. So yun. And then may heavy. Heavy is the dried shrimp. So yan is pre-order. It's pre-order siya, bagong luto. I'll send it to you because we don't freeze it. Ayun. Kasi pwedeng mag-request po kung halimbawa steam or tawag dito, yung Fried. pin-fried. No, pan-fried. I sell it as per tub. Per tab. Per tub. And every Friday lang siya May Available. schedule. May schedule. So, ang nagme-message talaga ako sa mga kliyente, okay, this week, I'm gonna have available radish cake. Okay. So, yun, mga iba nag-order na. 3 tubs o pinamimigay. Masarap kasi yung radish cake ni ma'am dahil sa kwento niya, may mga iba pang mga kasama. Hindi katulad yung nabibili na pure na radish minsan. And this one is, the radish is diced. It's not grated. Okay. So, you will really taste the radish. Diced lang kasi siya. Diced. Kumbaga, Mangunguya mo pa. hiniwa lang siyang maliliit. Hiniwa siya. And kasi may radish cake na pag kinain mo, bigas eh. Parang halo siya. Pag you will see the texture, if it's matigas,
may halong giniling na bigas na yon. I tried making Yung- one talaga. Yung parang ano na yung pagka-bind niya. Oo, yung iba. So this one talaga, makikita mo. Kasi radish naman talaga is water content ang radish. Yes. Di ba? Oo. So kaya pag finreeze, ako minsan may client kami nag-freeze kasi gusto nila bumili ng marami na. Kasi hindi siya laging available. Hindi rin siya weekly available. So Friday nga lang, di ba? Hindi Friday. rin eh. Okay. So, Kasi- kailan lang. Hindi. Paano ba pagka maraming order, doon ka lang... Pwede. demand. Kasi the one who's making it, no? Depende kung nafe-feel niyang gumawa or not. Oh, So pati siya, it's depende really, din. yes. So it's really, or minsan, let's say, wala siya, nasa abroad or something. So wala talaga. So, it's really premium talaga siya kasi hindi siya basta-basta Oo. available. So, pag meron, I really message all my clients yung talagang gusto ng radish cake. Pero yung per tub po niyan, magkano? Per tub is 480, 600 grams. Ayan. Same ba yung presyo? Pakita natin yung may nakita akong radish. Ay, Iba it's yung ano siya, nabibili mong nasa radish 500. Depende kasi. May presyo ba doon? Hindi. Nasaan? Meron ba tayo dyan? Yung radish cake? 480, 500, 500 plus. Pero meron naman pong menu pag nag-check sila ng Facebook Yes, ninyo. if you go to Escaparate, you will see it. Makikita niyo. You'll Ay, see oo, everything. yun pala. Naka-jot down din in kung ano yung grams, ilang pieces. Meron Tsaka yung naman mga doon. available for this week, gano'n. Usually, pag they message me, I will tell them kasi technically, kahit frozen siya, it's freshly made. Mhm. Kasi we do it, Ayan. Oo, yun. Vegan. We have vegan also. So, pagtataka ka, bakit radish cake vegan? Eh, Di ba vegan na nga yun. radish is Oo vegan? nga. Radish na yun. Vegan kasi, you should have no shrimp. Ah, You should have no okay. scallops. Okay. You should have no So, mas sausage. mura yan. It's cheaper. Oo. Ah, Ito yung parang plain. Kumbaga sa yes, it's plain. mushroom and radish. So, ngayon ko lang na-realize, ang dami palang vegan. Na Pinoy. Yes, Pinoy and foreigners. Kasi, Okay. di ba, since I am selling at Salcedo Market, so yung mix yun eh. Mix. So, a lot of people are looking for vegan, vegetarian. So, tsaka yung mga young ones. Ako, young Health ones na, conscious. di ba? So, Mga health conscious. doon ako naghanap ng vegetarian food. Sa ngayon po ba itong platter nyo, ilan po yung, pang ilang packs po ang kakain niyan? Mga 5 people. 5 people. naman. 4 to 5, depende Magkano sa... po ano eh. siya? Nasa 1,350. May mas malaki pa po ba kayong platter? Oh, this is the only platter that I have. Yung sinasabi po nating authentic, yung mga, kayo po ba mismo yung pumunta doon sa mismong gumagawa, kunyari ng kikiam? Paano po yung nakilala Oo, sila? paano nyo sila nakilala? Usually kasi it's recommended by friend or yung mga ganon. So at least alam mo, it can be trusted. So, like the siomai, yon talaga, I have a friend who's really into that business. Sino po yung mga kauna-unahan yung customer since 2022. Oo, Chinese food po yung mga binibenta niya. It started as corporate ako, di ba? So maraming lagi nagpapabili sa akin. Mga office mate na Pinoy. Kasi minsan, di ba, pag may party, you do potluck. So Yes. dala ko. Lahat sabi, ang sarap, ganyan, ganyan, ganyan. So, to the point na, pabili. Order. And then when I retired from the corporate world, I'm thinking, kasi syempre naboboard ka. Ano ka na eh, for 30 years ka nagtatrabaho, di ba? So, somebody told me, yan naman yung forte mo, laging nagpapabili ang tao. So, gawin mo ng business. So yung pong pabili na yung basta't pabili lang, wala kang ina-add Wala na... kang Wala. So kung ano yung bili mo doon, yun din yung benta mo. Yun din yung binabayaran nila. Ayun, kasi it's pabili. Different yung pabili, iba yung binibenta. Kaya right now, let's say I have friends, di ba? So, my product, they know, it's a business. Pero since I like to eat, so I like to eat cookies, yung ganyan. Minsan nagdadala ako, if they like it, hoy, business mo sa hindi. Kung gusto yung pabili, wala akong kita dyan. Parang Okay. ganon, pabili kayo. Because I like eating. Paano naman nila natanggap na, hindi na pabili ha? Isusimbulan ko na yung negosyo na to. May handling fee. May ano na to. Diba? Paano po? They accept it naman kasi it's business naman. And alam nila na usually like the office kasi medyo malayo siya. So what I do is I collate
Okay. Sabay-sabay para sabay deliver na, ganyan. So, alam nila, it's not pabili anymore, pero naka-order pa rin sila kasi alam nga nila. Masarap. Ang nangyari now is parang yung since marami na yung volume, yung agreement ko with my friends and suppliers, syempre iba na. Oo. Parang ganon. May chicken feet din po ba? Meron po. Meron. Basta- Kasi hindi nawawala sa sa Chinese mga food. Chinese food. We have no? chicken feet, we have Tausi spare ribs also. Yung Tausi spare ribs, it's easy. You steam it, lagay mo sa rice toppings. Done na, di ba? mga pansit-pansit wala naman. I have white noodles na frozen, which is for Frozen. mga soup. Mhm. So it's already frozen siya, pero it's freshly made. Fresh pa rin siya, pero frozen. Hindi siya yung dried noodles. Hindi siya So ganon. yung sabaw niya nandun din. Ano, it's really dried. So you do your own soup. Since I have the Parang wonton, instant. oo, and then yung noodles is parang pasta ang luto. So you boil it in water muna, tapos taka mo ilagay sa soup. Okay. So yung atin pong mga nabanggit na natin yung mga yung frozen foods. Ilan po ba ang laman? Kunyari, siomay ang bibiling kong frozen food. Magkano at ilan yung nasa isang pack? Ang siomay namin per pack is around 20 pieces. 20 20 pieces. pieces. So it's around estimate mga 750 to 800 grams. Isang pack. Grams Oo. yun. 750 grams. 750 to 800 grams So, yung- sobra siya sa kulang-kulang 1 kilo na siya. Yes. Kaya hindi siya, pag sasabihin mo, Marami. Ay, malalaki, marami. it's this big eh. Malaki siya eh, di ba? So, hindi siya yung maliit. 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 Lalo isang subo lang. Yes, Ito medyo yes. matadalawang hati Oo. mo pa eh. Yung pong tawag doon, kikiam. Kikiam is 500 grams, 3 pieces. So, tatlong ganun siya. Kasi mahaba naman. Yes, siya. mahaba siya. Ay, yung dumplings po. The dumplings is 16, bilang 16 pieces siya. 16 pieces. Oo. Pero malalaki rin siya Malalaki. eh. Oo. More or less, mga more than half kilo yan lahat. The Taiwan sausage naman is half kilo. It's 10 pieces. 10 Ayan. pieces. Ma'am, yung sa siomay po na, na 750 grams, magkano po siya sa isang pack? Mga nasa 500 plus. What So, about per may kuchay din po ba? The kuchay dumplings I have, so it's around 15 pieces. So mga nasa 250 per pack, mga ganun 220. Yung toasted siopaw po, meron pa rin. Ibang toasted. Oo nga po. Sabi fried ko nga. siopaw. Fried siopaw. Sige, fried siopaw. Tama na. Yung pong paano po para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Kabatiran, ang Oo, lalim. kasi yung fried yung siopaw, Siopaw. 'di ba? Ini-steam muna tapos parang pagkatapos Piprituhin? nilalagyan ng mantika. Paano po ba? No, Kayo po this one mag-explain. kasi it's frozen. So we cook frozen na. So kung bibilin mo, frozen siya. Meron kami talagang stick, may label kami nakasuot talaga kung paano lutuin. So Instructions. Yes, instructions. So we place it in a non-stick pan. You place a few may half cup of water. Oo. And then spray mo lang ng konting oil, konting-konti. And then you place na, spray. Pag konting oil lang, di ba? Tapos lagay mo na yung frozen. Cover mo. Pag natuyo, 16 minutes. 60. Talaga meron 16. akong count talaga 16 minutes. 16 o minutes. asan mo, Oo, mag-timer ka. Ang gagawin na lang namin is tina-timer. Pag bazaar, tina-timer na lang namin. So we do other things and then come back again. Parang ganon. Tapos, pag 16 minutes, nakita mo, medyo may tubig pa, lakasan mo na yung apoy mo. So, usually, yung first mo is malakas yung apoy para kumulo, hinaan mo ng konti. Para Yes, pero dapat kumukulo pa rin. Tapos, after 16 minutes, you open it, pag nakita mo may tubig pa, lakasan mo, hanggang mag-dry siya ang mag-golden brown. Ayun. So yun ang Marami ring nagkakamali, Joanna, sa sa pagluluto ng kutsay. Diba yung Okay. fried, Kutsay, kasi parang gyoza Oh, yan, parang diba? gyoza. Same concept. That's called the pan-fried kutsay. Pero ito, may trick. Mas mabilis. Ayan. Ano po? Tayo. Magkulo ka ng tubig. Nakalagay po ba yan sa... Meron sa Ayan. instructions. Magkulo. Magkulo ka ng tubig. Magpakulo. Okay. Pag kumukulo na siya, ilagay mo yung kutsay. Frozen na, dapat frozen. Ilagay mo yung kutsay. Pag lumitaw, para palitaw. Pag Palitaw. lumitaw, Cook cook na siya. Ayun. Strainer nyo na, kainin nyo na. Parang palitaw nga. Oo. Lumilitaw. Ganun lang Umaangat siya. sa tubig. So, instead of steaming, kasi minsan steaming medyo matagal pa. Kung Yes. nagmamadali ka, i-boil mo na yung tubig, lagay mo. Pag lumitaw siya, luto na yun. Kailangan po yan mga di ba, mga, yung sausawan,
Meron naman pong kasama yan. Opo. Yung Yung frozen Oo. Pag frozen, ang talagang binibigay ko lang is chili sauce. Pero if you suggest po, kasi iba-ibang dim sum, iba-ibang iba-iba rin yung Sausaw. dip niya, di ba? Sa sa kutsay, ano po yung the best na Partner sausawan. partner na sausawan? You can do black vinegar. Kung wala kang black vinegar, Black vinegar. you can mix white vinegar and toyo if you want. Oo, okay. Pero kasi sa Chinese naman talaga, usually we use black vinegar. Oo Diba? nga, black vinegar. Iba sila. yung amoy eh. Oo. Pati sabaw, hindi mo pa tinitaste. Hingi ka na ng black vinegar, nilalagay mo na eh. Parang Ibang- ganun. So, kung matapang yung black vinegar, pwede mo mix ng konting water. Tapos kung gusto mo a bit sweet, which is Filipino usually likes sweet, konting asukal. And yun, tumpak. And then the chili sauce. Pero sa siomay, ang sausawan the best ang toyo na may Calamansi. chili at saka calamansi, Ako, chili chili sauce. garlic, tsaka Yun nga eh. A lot of people are asking for calamansi and toyo from me. Sabi ko, wala namang calamansi sa Hong Kong. Kasi they don't eat with calamansi. Authentic eh. If it's real Authentic authentic, nga naman. you don't need the sauce. Yun na yun mismo. Kasi usually, the sauce, it covers up. It's either complement, pero technically, pwede siyang bawas ang ingredients or hindi ganon, dinadaan na lang sa sauce. Sauce. Oo. Diba? Minsan nasasapawan nung sauce yung mismong Yes. siomay man o anything. And as Pinoy, kahit yung chili sauce lang sa kakanin, ang sarap eh. Totoo. napansin ko lang, Miss Tiffany, pag kumakain tayo ng siopaw, di ba? Yung mga Pilipino, di ba, usually matamis. Yung Siopaw yan, siopaw, oo, matamis yung pinaka-sauce niya. Oo. Pero pag kumakain ako sa mga Chinese resto, hot sauce. Minsan ang naka-anon sa kanila. Yung... Kasama. Oo. Dapat yung wala. binibigay nila. Minsan, Ganon. ano Or lang- yung halimbawa parang gravy lang na, alam mo yun, na parang yung ginawang slurry na may konting toyo. Actually, dapat wala. Wala. Oo, Kasi wala. dapat malasa na siya. Oh, yung nasa loob, no? Masarap na meron siya. na siyang timpla. So yung halimbawa sa asado, dapat wala na siyang, kasi di ba naglalagay pa tayo? Tayo. Kahit, Kasi ako, Tayo. hindi talaga ako nagsosos. So, kaya naghanap talaga ako yung good quality na masarap talaga. Like the asado. Local there's- yan, mama. Local talaga. So, even yung mga pork namin is locally sourced. Hindi siya imported na pinapasok, di ba? May mga ganon. So, mga everything is, frozen na. yes. Ito po ay dito pa rin. Dito pa rin mga Bulacan na piggery, ganyan. Talaga locally sourced. So kapag mataas ang presyo ng baboy, affected pa rin talaga kayo. We try not to unless talagang kailangan na we need to adjust. Simula po ba nung nag-umpisa kayo, may pagkakataon na o ilang beses na kayo nag-adjust ng presyo? Once. Isa pa lang. Isa pa lang. Nung nag-start ako, ito na yung pinuint ko. Syempre, tarpaulin. Diba? Print. Oo. Tapos bigla naglabas, tumaas. Tsaka nagsisimula pa lang kayo niyan. Nagsisimula ako. Pero from that, actually may iba, tumaas na ng konti. I just don't want it muna. Kasi it's frozen eh. 'Di ba? Pero pag cook na, kasi like the bazaars cook, medyo tinaasan ko na. Kasi iba na talaga yung presyo. So sabi ko, adjust ko naman. Yung, di ba po yung produkto natin, kinukuha lang natin sa mga suppliers, binubuo natin bilang one-stop shop tayo. Paano po kapag may lumapit na restaurant na sa inyo kukuha naman ng mga ng mga ganyan? Kumbaga, kayo po mag-supply sa kanila. Oo. Actually, we have some na nakikipag-deal. So, I have a tier na lang. So, what I do is, there's a certain amount, pag gano'n na na-hit mo, I give you a discount. Okay. May resellers kayo, though meron na kayong north at south, no? No, that's my shop kasi mismo. But resellers, wala pa. Pero We open have, po. I have some of my products at Buaywang sa Green Hills. So, Green Hills? Green Hills sa Wilson Street. So, doon, I have the Tausi spare ribs. It's pili naman. The Xiaolong Pao, Tausi spare ribs. So, frozen din siya. Ay, yung chicken spare feet. ribs, ano rin po, frozen. Frozen. Yun, marinated naman siya ng Tausi. Marami naman pong kinukuha. Humahango sa Okay inyo. naman. And then may ano rin po yun may mga instruction. Oo. Wala. Yung mga ganun, like the siomai, I don't give instruction. It's already cooked, you just steam it. Yung Tausi spare ribs is also steam. Yung mga mas delikado,
Like the Xiaolong Pao talaga, I really have instructions. Nakasulat, do not thaw. Kasi, yung dough niya fresh yan eh. Finish natin. To maintain the juice sa Tubig, loob. oo. So, yululutuin mo siya ng frozen. So, dapat kumukulo na yung tubig, tsaka mo ilalagay steam for 7 minutes. Huwag ka rin sisilip. Kasi pag sisingaw eh. sisingaw, iiba na yung cooking time niya. Oh, Di ba? mag-a-adjust ka. Di ba? Ako, Yung temperature mababago lalabas yung init. yes, ako naman, by looking at it, I will know if it's cooked or not. Pero syempre, as a Aray. customer, Hindi. iba. So I really have to be very strict. Let's say, I talk to the customer, huwag ko kayong sumilip. Talaga hintayin niyo mag 7 minutes. Ang daming ano Unang eh, no? sisilip. Pero may magdi-December na po, no? Holiday season na. Ano po yung mga naka-line up nating mga bazaars or trade fairs? Discounts. Promo. Kasi ano eh. We have the frozen. Ang frozen namin, we have the, meron siyang insulated bag. So, pag bigay mo sa tao, nakabag siya with gift tags and everything para it looks nice. And then, we can also, kung gusto nyo, ibubook nyo, diretso na dun sa giver. Tapos kung ano yung gusto nyo sulat sa instructions, yung card, we can do it for you. May mga package po ba kayo na, package 1, sa halagang ganto. Yes. Ito yung mga frozen na po pwede nyong... Yes, we have sa IG page. Usually, nag-change kami. The one that's Ay, yung being mga shown bundle, in the screen is last year yan. Ah. So, this year, we're thinking if we're gonna stay the same or we're gonna add something. So, para maiba naman. Kasi kung ikaw nga naman, kung lagi mo binibigay ninong at ninang mo pare-pareho, and they can also customize. Pwede. Pwede. Yung maganda. Pwede. Kunyari, chicken feet ang ilalagay. Pwede. Kunyari, pwede. one pack na ganto, one pack Yes, na ganyan, yes, or yes. may mas maraming 2 packs na ganto. Pwede. We can customize naman. Dito po sa platter, kapag may chicken feet dyan, ilan yung chicken feet? Usually, ang chicken feet natin is 9 pieces eh. 9 pieces. Marami na. 9 pieces, yes. Oo, favorite Yun. ni Vic Lim eh. Uy, collagen ng ano eh. Oo. Pampabata. Pabata. Bata naman, bata. Bata. Diba? Pero ang galing, 30 years po kayo sa corporate. Yes. Wow. Ano po bang pinakatrabaho natin before? I used to work in a bank. Banker. Kaya mabilang lahat. Compute yan. And then after the bank, I go to corporate as treasury naman. Treasury group ako. So, pera pa rin. Pero pa rin, it's all connected Ngayon, siya naman. nagagawa ng pera. Diba? So, iba. So, the costing. And then, syempre, as a employee before, maintindihan mo rin kung paano yung buhay Pasensya. empleyado. Yeah, pasensya. But as of now, kasi ang employee ko is my kids. Ilan po ba ang tauhan natin? Usually, kasi pag bazaars naman, so I have one extra na tumutulong On sa, call. yes. On call lang And po then, yan. kung walang pasok or walang work yung mga anak ko, Sila yung Sila. they help tumutulong. me. Yes, it's like a family business. Doon kami babanding na lang sa bazaars. Ano pong challenge ng ganito ang negosyo? Mga natin, kasagupan na nating challenge. The very first challenge kasi since hindi pa ako, yung nag-start ako, syempre frozen tayo, di ba? Tapos syempre, people will be parang, masarap ba yan? Ganyan, di ba? Magda-doubt mo And then there's another vendor who told me, and her name is Titi. She's a Vietnamese. Kasama din siya sa Escaparate in Can We Pho. She told me, you have to sell cook kahit ilan pieces so people can try. So I said, okay, sige. So I started that, and then yun sa our market, our market kasi before they have this bazaar also. So we started there. So from dun, dahan-dahan namin ginawa. Let's say we started with the 4 pieces siomai, we have tausi spare ribs, we have ganyan. Tapos tinitingnan namin kung ano talagang gusto ng Pinoy. Di ba? So from there, nag-evolve na. Nag-evolve tayo na nag-evolve. And then like the Xiaolong Pao, it's frozen. Pero syempre, a lot of Pinoy doesn't know Xiaolong Pao. Yes. Doon ako nagulat. Kasi kala ko, syempre, di ba? Kasi you have the restaurants na that's known for Xiaolong Pao, di ba? So there's a lot of Pinoy also asking. So that's the time that when we went to Salcedo Market,
nung there was a parang Chinese New Year, you can add more menus, ganyan. So I introduced the Xiaolong Pao. Parang 2023 nga nagkaroon ng hype na, may Xiaolongbao sa ganitong Oo nga lugar. Tapos naging siya, trending siya sa social media, maraming naghahanap, maraming gustong mag-try. Pero Xiaolong Pao for me is dapat kung in-order tsaka lulutuin. Oo, kasi yun ang habol mo din yung sabaw sa loob. Yung sabaw sa loob. Tsaka Diba? Xiaolong Pao is not siopaw. Oo. The dough of the Xiaolong Pao is thinner. So if you, pag kinain mo, parang kita mo na bilog na parang siopaw, mini siopaw yun. Hindi yung Xiaolong Pao. Kumbaga manipis yung kanyang Dapat balot. manipis. Kaya it's very, very sensitive yung baka masira yung wrapper. So, if you buy frozen from me, I give you the dim sum liner. Yung para siyang parchment paper na may butas-butas. Yun, para hindi dumikit. Now, let's say sabihin natin, tama-tama, pag uwi mo, dala mo yung frozen, natapon yung dim sum liner. Siyempre, devastated ka kasi masira yung Xiaolong Pao mo. So, another trick. Di perfect. Carrots. Mag-slice ka ng manipis. Kada carrots na slice, lagay mo yung Xiaolong Pao sa ibabaw. Tapos steam mo. Hindi didikit. Hindi Para didikit. hindi- Saka mapipilitan yung bata kumain ng gulay. Tama. Andun na yung lasa, Aside kumapit. po, Miss Tiffany, sa escaparate, saan pa po pwedeng ma-avail Mabili. yung inyong mga produkto? We have bazaars and you can also message us directly naman. Sa Facebook page? IG, Facebook page. Pero iskaparate ang ano natin talaga. Yung store po natin, saan siya talaga exactly located? It's Manila. So, it's in between QC. Kaya sabi nga, Taste of Quezon Oo, kanina Flavors of eh. Quezon pa Flavors din. of Quezon. Quezon Pero- City. Pwede rin. Boundary siya ng Quezon. It's near Santa Mesa. So, Okay, Santa Mesa. nakasulat kasi Sampaloc. If you're gonna look at my address, it's Sampaloc. It's really a boundary. So, ano lang siya, Ramon, magsaysay. Yung Aurora, SM Santa Mesa. Malapit doon. Ano po siya, restaurant or ano lang talaga? Bahay lang. Bahay. Bahay. Bahay talaga. I Pero work may at home. naisip ko lang, Miss Tiffany, kasi sabi ko nga, magdi-December na. Nag-cater ka rin po ba sa mga event, mga company event, Pa-platters, kumbaga, platters. may mga, ang tawag doon? Parang booths? Booth, ganyan. I have food cart. Yeah, I have food cart na I have a package na for 50 people. So it's a mix dim Ilang sums. piraso po? So 4 kinds of dim sums in one per person. So yun yung ginawa namin. But you can also customize. Pero minimum ano po? 50 packs. Kung gusto ng ganon. Usually the amount is around 10,000 yung ano dapat. So, na-hit mo. 50 po, tapos 4 yung sa isang tao na dimsum. Yes. Oh, 50 persons, may, parang 10,000 pa po, no? Mura. Parang lumalabas parang 250. Basta but iba yung menu ko sa platter. Iba yung food cart. But you can also customize. Yun. Meron kayong tatao doon sa event. Yes. Mga normally isa. Usually 1 or 2. Depende. Hanggang So, saan po siya nakakarating? I mean, hanggang saan kayo pwedeng maano? we can go as far as, let's say, Alabang if you want. So, Alabang. siyempre, iba na yung costing ng transpo. Sa, We will ask. sa mga magdadagdag ng probinsya, pang-transpo. wala pa tayo doon. Wala. Wala kasing tao, no, talaga. Wala pa. On-call Yes, pala. yes. Tsaka mga anak. Ayun. Yun. And then, kasi usually pag events naman, 2 hours ka lang naman talaga. At saka, 2 hours baka yung party. 2 hours na yun eh. Ubus Wala na pang yan. 2 hours, Kulang. ubus na. May Kulang. mga ready, ano pa po ba kayo nun? Mga parang buffer stock para kapag naubos, if ever gusto ni Gusto pa, client oo. na labas ka pa po ng another ganitong batch. Kumbaga, Usually nagdadala na kasi, extra. what we do is kung ano talaga yung Napagkasunduan. napagkasunduan. Kasi once we arrive, we have to show the client, these are all the stocks. Ang takot kasi natin, kung may extra tayo, baka isipin ng kliyente, hindi natin sinerve lahat. Okay. Yun, Oo, di ba? tsaka, Oo. pag hindi rin naman nagsabi ang client na maglabas ka pa, baka maano yung quality nung mga frozen. Kasi frozen siya. So, technically, pag hindi siya naubos, we have to turn it over everything. Kaya yung umpisa pa lang, papakount na namin yan, inventory, ito yung mga ganyan, ito lahat.
So at the end of the day, kunyari, pag hindi naubos, we will cook everything and place it in a microwavable dish. And then, turn over namin. So, ganun. Walang buffer stock. Kung ano lang na pagkasunduan ninyo, ito lang po. Ganon. So, yun lang yung dadali nila. Oo, yun Usually, lang. ganun. Mm-mm. Unless mismo, yung client ang nagsabi na, can you do extra just in Oh, case? dala lang kayo. Just in case. Pwede namang Pero magsabi. pwede mo kasi pakita na ito yung talagang stocks mo, ito yung excess namin in case na ano. Kumbaga may prior na inform mo na yung ano. Kasi it's frozen eh. So frozen, it's easy handling also. Mhm. Kasi iba yung nagluluto ka na ng catering, di ba? Yes. Which is spoilage and everything. Kami naman, since frozen, it's easier to handle. It's just steam lang. Kaya nga kaya ako pumasok sa ganung business. Kasi as career woman nga, it's really hard to prepare food. Yeah. Di ba? Nagluluto Time ako. consuming. Time consuming. Pero sometimes, Ito, di ba? mag-steam ka lang. Steam ka lang. Tapos, it's good quality, masarap eh. Hindi ka nagpapakain ng something na, alam mo, Puro hindi nutritious. extenders. Kapag po umorder sila ng frozen product from Wei Ming Tian, tapos dumating sa kanila yung produkto, hanggang kailan lang po nila i-store sa ref nila yon? Actually, it's freezer. As a freezer So, nila freezer, it can stand at least kahit 3 months, kaya. Ang shelf life po. ng Shelf mga- life. Kasi lahat yan bagong gawa. So, like the per Taiwan sausage, nakasulat 6 months. Meron talaga siyang expiry. So, ako naman, mas gusto ko 3 months. But I think hindi naman umaabot sa kanila 3 months. Oh, ubos eh. na yan dapat. Ubos na yun eh. sa Kasi Taiwan, naubos. sa Taiwan sausage, magkano po yung isang pack niya? It's 440. 440. Ilan po 440. ang laman niya? It's 10 pieces, 500 10. grams. Yun. kalahating busog ka na. kilo. Kalahating May ano kilo. ka na, may dinner ka na or kung Oh. gusto mo lunch. Alam mo sa mga bata, ano yan? Almusal. Almusal, kahit tanghalian, hapunan, Hapunan. pambaon. Pambaon. Oo. Saka sa it's itong easy 500. storage, hindi siya nasisira. Yung napapanis. Kasi ang takot natin is, pagdala ng bata sa school, pagbukas panis yung Panis. food. Oo, kasi papawisan. Oo. Nagmadali mag-pack si mami, ganon. Pero ma'am, sa lasa, paano niyo siya ma-explain? Kasi sasabi lang nating authentic. Kayo mismo, ano yung ano niyo sa lasa? Yung pananaw niyo dun sa lasa ng binibenta natin. Para yung mga curious na pro-P netizens, ito pala. For the Taiwan sausage, meron siyang spice eh. Na iba yung mga Cebu sausage. So, meron siyang spice, pero hindi siya yung matapang na spice like yung star anise. Di ba? Minsan people doesn't like star anise, di ba? So, may spices siya na may smoke flavor. Smoke yan eh. Medyo may smoke. So, iba yung pag kinain mo. A lot of people are looking at for Taiwan sausage. Pagkain nila, oh, this is really, yun yung nakikita mo sa street food ng Taiwan. Ng Taiwan. Hindi ka Yes. napupunta ng Taiwan. Magiging Yeah. familiar ka agad sa Actually, mas mahal nga eh pag sa Taiwan. Ah, Kasi 60 NT isang piraso. magkano po yan sa Philippine peso? Times 1.2. Mas mahal Andres. ba? Help a friend. 1.2, 1.3. Tumaas na nga yung presyo ng... Parang, so 60 times 1, de 60 times 0.2. Lakdi sa... Okay. Okay. Basta mura. Mura Basta dito. Parang lumalabas sa 65, ganon per piece. Isa ha, Oo. isa. Oo. I do that. I cook that also in bazaars naman. And I do kwak pao. You know kwak pao? Kwak pao. Yung Kwak pao. Chinese burger. But, ang twist is, Taiwan sausage nilagay ko. Kasi, Palaman. yes, kasi usually ang palaman is liampo, yung tabaan ng Taba baboy, ba? di ba? The reason why I started doing the kwak pao Taiwan sausage is for people to know na another way of serving the Taiwan sausage. Pwede pa. Kasi usually they do is eat like that, place it in the rice. Oo. So, nung kinain nila with the kwak pao, pwede pala. So, I have a client, nung first time siya nag-try, she bought around 8 packs of Taiwan sausage. May ano ba, tawag dito, Miss Tiffany, kasi nakikita natin puro meat. What about yung pan-dessert naman? Meron ba butche, ganyan? I have buchi. So the classic buchi we have, it's frozen, so you can deep fry it. Or sa bazaars, I cook naman buchi. Buchi. Kayo mismo ang gumagawa or ganun din? Ganon din. Same Same. Kasi for me naman is, as a mom, di ba, I cook, hindi naman lahat ng niluluto ko masarap eh. Yes. Di ba? Aminin yun.
I mean, talaga, 'di ba? Yung kakainin naman nila, pero alam mo naman hindi sila happy masyado. So, the idea of the business is we get what is good. Kung ano yung pinakamasarap sa'yo. We get it. Para people don't have to go to this place, para ka lang pumunta ng mga pasalubong center. So the pasalubong Kaya center has one-stop different, shop. one-stop shop. Pero masasarap, di ba dapat? Ganon. So it's the same as us. That these are all authentic Asian cuisine. Chinese kasi it's Taiwan. Some people said Taiwanese, but Chinese. So it's Asian. It's Chinese, technically Chinese because I'm a Chinoy. Di ba? So, yun. So, Maganda po yung sinabi ninyo kanina na parang, kunyari, Pinay, nakapag-asawa ng Taiwanese, sila yung marunong gumawa ng Taiwan sausage, yun yung kukunin ninyo, parang gawang local pa rin. local pa rin. I really believe in local. Local pa rin kasi we support each other eh. Why do you go for imported goods? Why do you go for, kung we can source it locally? Yes. Pero po kung gaano kadami yung mga produkto natin, ganun din ba kadami yung supplier natin? Or merong isang supplier na kayong gumawa ng dumpling, siomai? Yes. Okay. We have a certain suppliers na ito yung mga talagang specialty niya. So like say the Xiaolong Pao, the Kutsa, you'll see naman the wrapper is different. So siya yun. And then the siomai and is iba. The kikiam is totally kikiam lang. Then Taiwan sausage is totally Taiwan sausage lang. So may ganyan. May ganyan tayo. Yes. Exclusive lang na sila yung Oo, gagawa. kumbaga, Kukuhanan. wala siyang ginawa kundi Taiwan sausage lang siya na Taiwan sausage. Meron po bang incident na hindi siya makapag-produce ng ganitong kadami na Taiwan sausage? So sasabihin niya na, Ma'am, wala akong maibibigay. I have instances of like that which is stressful. Kasi Sayang yung kita, yung benta. Ang daming demand. Kasi if you go, let's say, bazaars ka, di ba? Or people will buy, sabihin mo, walang Totoo stock. yun. And then lahat, Tapos, syempre, you say, so pag may stock na, talagang popost ako sa IG, back in stock, kaya lahat sila, order na, alam yung gano'n. It's syempre, in the first place, minsan, people wants to order, may party. Yan. So they expect na Meron. yun yung isa-serve niya, tapos wala kang stock. Nakaka-stress din. So, ihanda na nila dapat ngayong mga may kabi-kabi lang mag-Christmas party, di ba? Yes. Reunion. Napanood pa naman din sa Pro Pinoy. Dapat etong Burmans, maraming stock. Sa mga supplier ni Miss Tiffany, mag-ready na kayo. Pero syempre, gusto namin talaga freshly made, even though it's frozen. Yes. So gusto namin freshly made, kaya we don't really stock that much. Even yung suppliers natin doesn't stock that much. Kasi nga, it will compromise. Iba pa rin. Doon na lang po sa mga moods na minsan ayaw gumawa. Ayun. Dapat laging in mood. Ayun. Yung radish cake. Yung pa Sinabi naman na na talaga yung radish Yung cake. po ba yung talagang pinakamabenta sa inyo? Hindi kasi lahat ng tao kumakain ng radish. So, pag yung mga gustong-gusto ng radish cake, nung na-taste na nila to, talaga yun na. Lalo pag Chinese New Year, people really buy from me because in Chinese, di ba, aside from the tikoy, Chinese has kasi round. Kumbaga, ang regular ko is rectangular. But pag Chinese New Year, I place it in the bread box in a round container. Yun talaga, ang dami nag-order because they give it out, they eat it itself. So, yun talaga yung kasagsagan ng radish cake. Pero yung regular ko is meron naman talaga nag-order talaga. Yun nga po yung per tub, no? Kasi ang takot natin is yung handling kasi the radish cake, Madali siyang... mabilis siyang mapanis. So, may client kami, nag-freezer naman. So, sometimes I tell them, i-slice nyo muna bago i-freeze nyo para pag nilabas nyo mag-thaw, hindi siya maduduro pag ini-slice nyo. Kasi ano siya, malambot. Kasi it's radish. Okay. Ang mga comments muna, Ma'am Tiffany, papabasa natin kay Andres Bonifacio Jr. Ni hao mo! Ayan ako, dumarami ang ating mga viewers. This Thursday morning, meron tayong mga bagong viewers from Batangas. Ayan, kahit puputok talaga ang bulkan. Eto na, ang mga bumabati sa atin this Thursday morning, Erlinda Bachelor, Julio Luna, Ann Robles, Mary Jane Alvia, Cherry May Chavez, Nilda Campoto, Ruby Magallanes Encarnacion, Franchai, Linden Padiernos, Benji Echalico, Cheryl Pamintuan, and Angeli Araneta. Sabi ni Rose Gile, good morning Kapro Pinoy, watching from Mandaluyong City. Sunshine Candelaria, magandang umaga. Beautiful Joanna Luna. Wow, what is beautiful in Chinese?
Maylie. Maylie. Why siya? Maganda sa business ni Don Julio, may choice ka na. Mamili ng hot sauce depende sa tolerance mo sa anghang. Kaya siguro pumatok. Ayan. Thank you po. sa Lilia, nagsabi. Thank you, Shishi. Yan. Lilia Montebon. Masarap talaga ang siomay at iba pang dim sum product. Samahan pa ng mainit na ramen. Para magkaiba yun Ramen is Tinata. Japanese, di ba? Oo. Okay, mami na lang. Mami. Yan. Regina Baldulia, nakakagutom naman itong episode na to. Ang sasarap ng pinapakita. Ma'am, paano po ba yon kapag o-order kami sa Escaparate, for example, fresh siyang ide-deliver? Frozen. Frozen. Kami magluluto. Okay. Ayan, Policarpio, paano po ba malalaman? May tanong dito. Paano po ba malalaman kung authentic Chinese dim sum ang lasa? Kasi po, ang dami ng mga nagtitinda ng siomay at iba pa. Okay. You'll see naman the quality of the siomai itself. Makikita mo kung dikit-dikit siya, na pagkagat mo talaga is parang bola-bola, hindi na siya authentic. You really have to see that the pork is really tad-tad siya. And then the taste itself, dapat meron na siya yung alat and yung, it's incorporated. You don't need to have toyo and everything. Yun yung talaga authentic. And it should be big. Malaki talaga. Ganun Hindi siya yung maliliit na ano. Maliliit, And you will know the quality if you steam it. Anything that's fried, iba ang quality. Kasi kung hindi siya good quality, you fry it, magiging masarap siya eh. So, yung kahit ibang items, if you steam it, you'll know na pagkagat mo, dapat malingat pa rin, maano siya, yung ganyan yung quality. Ako, meron din akong tip, ma'am. Yung nagbebenta, dapat ganun yung para authentic Chinese yan, ha? Okay, Gina Punay, good morning, everyone! Wow! Ang sarap naman po! Mayroon na rin na platter na built-in na ang steamer. Ay, nakita ko na to, yung parang hinahatak, ma'am, na parang tali, tapos uusok na lang siya. Para nakita ko na to sa mga artista. RG Abengoza, magandang umaga po. Nakatuto kami dito sa Santo Tomas, Batangas. Ito yung mga nababasa ko, ang daming taga Batangas. Ingat po tayo sa Bulkang Taal. Debbie San Agustin, ang ganda naman po ng guest. Mukha po siyang artista. Nakakaya naman pong bumili ng siomay. Ay, ma'am, kamukha niyo. Meron po ba kay espada? Kamukha niyo si Michelle Yeoh. Ayan, yung sa Crouching Tiger and Hidden Dragon. Tsaka sa Crazy Na-promote Rich pa. Asians. No, kamukha niya. Tama tong banggit nito. Jenny Robino, watching here from Mataas na Kahoy, Batangas. Uy, may mababang kahoy ba? Si Batangas City, nakakatakam naman yan. Favorites ko na yan. Ayan, nako, paano pa punta kayo dito, hindi pa kami nagde-deliver sa Batangas. Cherry Ann Cruz, ang dami talagang natututunan sa Pro Pinoy. Magtagal pa po sana at marami pa po kayo mapakalalang mga negosyante at mga business. Hi Diamante, ganun pala yun. Kapag frozen, ang sarap siguro niyan. Sana po available rin sa mga Grab and Food Panda. Ayan, ma'am. I think in the future, we're planning it pa. So as of now, it's direct pa naman and Escaparate. Iskaparate. Okay. Pero po, kung halimbawa order, pwedeng sa kanila sila yung courier na magdadala. Yes. Kayo na mag-book ng career niyo. Yes. Eto! Sa mga magbe-birthday dyan ng October, Lena Pierre, good nito sa meeting at mga handaan para hindi na mapagod mag-prepare at mukhang magaling at masarap ang pagkakagawa. Ayan, Joanna Luna. Alex Fuentes. Vernon Castro. Ano? Tama, marami sa ganyan, ang daming betsin. Aantukin ka kapag tapos mo kainin, pero ito mukhang malasa at masarap talaga. Yes. Bong Dominic, ang sasarap naman, nagke-crave tuloy ako ng siomay at siopaw. Alain Dino, ako po Ma'am Jo, hindi ko maintindihan kung bakit hot sauce ang ginagamit ng ibang resto sa siopaw. Sanay ang Pinoy sa matamis. Bakit nga ba hot sauce? Yun nga rin tanong ko kay Oo. Ma'am kanina kasi nga napapansin ko nga hot sauce yung
Ba't ka kasi nakikialam? Eh, hot sauce meron sila. Alam ko rin may certain restos na hot sauce. Hot and sauce. automatic sila nagbibigay ng sauce na matamis. Nung bata ako, kinakainan ko rin naman siya eh. So, I think it's more of the preference of the people. Siguro, nakita nila, yun yung talagang hinahanap ng tao. So, yun yung signature na niya. Okay. Sila- Pero, Ayan, pero in ano. fairness, masarap. So, nagko-compliment yung hot sauce niya dun sa siopaw niya. Nakaginawa Siguro. mismo yung hot sauce for that For that siopaw. particular. So, Ah. nag-compliment siya. Oh, ayan na. O, tanong mo sa kaulon niya na. Peri-Meren Show. Iba talaga ang Pinoy. Mahilig sa mga Chinese food. Nahihiya pa kayo sabihin. Lalo na ang siomay, siopaw, at iba pa. Ayan ang ating mga komento. This Thursday morning. Nako, napakaraming komento. Diretso mo na. Maraming salamat po. Back to Studio 2. Hindi. Joanna and Mama Jo. Diretso mo na. Ay, Late Andres, na tayo. hindi lang yung sinabi mo nag-offer ng gano'n. Marami rin. Marami rin ba? Meron, oo. Pero yung iba, yung mga fast food na hindi masarap yung Sauce. sauce. Maganda pa rin talaga dito sa Oh, hulaan mo. Sa Quiapo, yung Mamon Look, iba yung nila sa yung sauce na Mahilig ka rin doon, ginagawa Mahilig sa ka. asado. Yes. Oh. Oh, ito Diretso mo na. excited na tayo dito sa Sa hulaan, Sa hulaan mo mo, kapital ko. Nako! Kung excited kayo, ayan na, dito na tayo sa hulaan mo ang kapital ko. Si Kong Butch ay kinakabahan. Talaga nakatutok siya kung makukuha ang kapital. This Thursday morning, ang ating lucky caller ay manggagaling from Manggahan, Pasig City, Sunshine Hila. Magandang umaga sa'yo, Sunshine! Magandang morning po. Okay, magandang morning sa'yo. Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Ma'am Tiffany sa pagsisimula ng kanilang Wei Ming Jian Dim Sum Products. Ang hula ko po is 1,500. 1,500 pesos. Makuha mo kaya ang 11,000 pesos? Joanna, itanong mo na. Medyo nagulat ng bahagya si Miss Tiffany. Ma'am Tiffany, magkano po ang paunang kapital? Yes. We started with 30,000 with all the products. 30 because we have different kinds of products and syempre, malalaki like packaging is 20 pieces, mga So yun yung start namin talaga. Baka ang tumatak yung siomay lang. Yung 2022 na. If you're gonna see, marami kaming products. It's more Marami. than, yes. At saka saan mo Okay. syempre ilalagay yung product na yun, di ba? Freezer. Freezer. We have to buy freezer. Big Okay, ones. kaya naman, dahil hindi nahulaan ngayon, bukas, Biyernes, kung walang mapipiling Pro Pinoy partner, 11,200 pesos na ang pwedeng madagdag sa inyong mga digital wallet dito sa ating hulaan mo. Ang kapital ko, maagang pamaskong ni Kong Butch Pichay. Back to Studio 2, Mama Jo and Binibining Joanna. Merong iba daw ginagamit toyo sa siopaw. Or chili. Uy, grabe ka. Grabe ka. Depende. Uy, papa yun ni Biklima. Depende siguro talaga sa gusto nilang a-partner. Ayan, ma'am, sa 30,000 pesos, di ba, nakwento nyo naman. Ngayon po, ano ba itatanong ko? Yo. Kasi si Andres, pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga nais magtagumpay sa negosyo. I think never give up. If you believe in something, kung may produkto ka or may gusto ka, huwag ka mawawalan ng pag-asa. You really have to fight for it. And sipag talaga. Yung makikita mo especially now, di ba, yung mga kabataan, lagi nasa cellphone, nasa ganyan. I don't think, ML, Andres. yes, it's more of talagang dapat pupursige ka. You can use gadgets to parang get ideas or get mag-research ka. But it's more of the tiyaga and never give up and believe in something na if you believe in your product, you will succeed. Yun yun. Ayan. Invite niyo po sila na tangkilikin ng ating mga dimsum produkto. Yes, we're inviting everyone. So, iniimbitahan ko kayo
na itry nyo yung aming product na it's really authentic and we can say talaga, paano to? Talagang yung produkto namin is good quality. Hindi siya puro extenders, hindi siya puro betchin. It's something that for me is, I'm also looking for my health, di ba? As a person. So gusto namin, dapat, ang Pilipino dapat kumakain ng something good, that they deserve to eat something premium quality and good quality and authentic cuisine, Chinese cuisine. So we deserve to have better products. May mga ilalabas pa po ba? Ilo-launch na bagong products? As of now, wala pa. But I also have milk tea pala. Ayun, hindi ko na ano. It's naka-bottled siya. It's really Hong Kong milk tea. 5 kinds of tea, no preservatives, fresh milk. Ano pong 5 na... It's a kinds? secret. So mayroon kaming, one of them is the black tea. May ganun. So it's a mix. Now, we have sweetened and unsweetened variant. Ay, maganda. Pa kasi sa mga... Diabetic, alam mo na. Wala nang restricted mga diet, level. diba? And we don't place boba. No, it's bottled 500 ml because boba is technically artificial thing, di ba? So it's not really good for the health. So this one is really no preservatives. So once we freeze, kasi once we made it, freeze it kaagad. And then once you thaw it, 1 week shelf life. Pag once open, you have to immediately consume it. Yung sa unsweetened po, talagang ano yung magiging lasa niya? Ano po ba yung sweetener ginagamit natin sa sweetened? It's talagang, talagang sugar. So we don't use, kasi sweetener, kung talagang sweeten siya, we don't use mga byproduct. Yung mga artificial, kasi it's really not good eh. It's either asukal ka talaga, o wala ka talagang asukal. Oo. What about, ma'am, yung mismong tea na ginagamit nyo? We brewed it talaga. Binubrew So it leave talaga. siya, hindi siya teabag. So we brewed tea and hindi siya yung mga powdered artificial na flavor. No. Yung mabilis gawin. Yes, it's really a Hong Kong milk tea. It's really the taste of Hong Kong. Pag pumunta ka talaga Hong Kong, yun yung talagang Hong Kong tea. And fresh milk. Yung tipong malalasahan mo yung, ay, lasang dahon. Lasang dati. May variant eh, milk tea and coffee milk tea. Ako kasi ma-coffee ako, but I drink black. So talagang unsweetened ako. Sana nasa convenience store niya yung Ano mga pong mga ganyan. tea nga po pala yun? Kasi di ba sa Hong Kong, ang daming kinds of tea. Ano po yung ginagamit nyo? Usually may black tea, may green tea, so it's a combination. So the teas kasi in Chinese, marami yan. May chrysanthemum, may jasmine, ganon. So we get variants pero 5 tea. So tried and tested siya. Kasi syempre iba yung combination ng green tea tsaka black tea. So green tea is more of Chinese siya pero mas Japanese ang style, di ba? So yun. Mas light yung lasa. Yes, iba. May yung matcha-matcha, that's green tea. But there's a lot of artificial also. Ayan. Yeah. So may milk tea rin ang Wei Ming Tian. Maraming salamat Thank po. you so Thank you, Miss much for Tiffany. inviting me and thank you for giving me the opportunity. To all the viewers there, I'm so happy. Happy anniversary po. Happy second At least anniversary. nag-anniversary si Miss Tiffany dito sa atin. Oo, baka may gusto po kayong batiin, pasalamatan. I want to thank everybody na nagtatangkilik and the viewers. So right now for the Iskaparate, I think we're gonna have a promo for a week since it's anniversary month ko rin. So just go to iskaparate.com and our market, Facebook. And syempre, tangkilikin natin ang Pro Pinoy DCME to know and ito non-stop kayo dapat para humaba ang show and to give chance to all the Filipinos there na talagang we have to support the local. Local tayo. Support local. Thank you. Salamat po. Ayan, Pro-P netizens, naway nakapagbigay ng inspirasyon at kayo'y aming napamangha sa galing ng mga produkto ng Wei Ming Tian ni Ms. Tiffany Gonzalez Uyco. Bukas, samahan po ninyo kaming muli sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success, kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan po ng ating De Ascenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako
Ako naman, si Miss Jo Mariano, nagsasabing di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!